Nagsimula ang pelikula sa isang slideshow ng iba't ibang kakaibang kaso na nagsimula mula sa unang bahagi ng ika-20 siglo hanggang sa katapusan. Noong taong 1972, natagpuan sa Changshu sa China ang mga katawan ng mga kababaihan na libu-libong taong gulang na buo pa rin ang kanilang mga katawan. Noong 1974, ang mga fossil ng mga hayop na hindi kilala sa Mount Kunlun. Noong 1978, ang lecturer, archaeologist, at research laboratory ng Shanghai na si Dr. Yang ay pumasok sa bundok ng mag-isa at nakagawa ng isang mahusay na pagtuklas. Noong 1979, napagpasyahan na ang organisasyong pinangalan ng Post 749 ay nagkaroon na ng kumpletong kontrol sa pagpapatupad ng pananaliksik. Sa parehong taon, sa bundok ng Kunlun na matatagpuan sa China, isang malaking grupo ng mga Manero ang nagtatrabaho sa malayo habang umaawit ng mga motivating na kanta. Si Hu Baiyi, isa sa mga Manero, ay bumagsak dahil sa matinding init at dehydration na nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Ang isang paramedic na nagngangalang Yang Ping ay nagmamadaling lumapit sa kanya at binigyan siya ng tubig para mapawi ang kanyang uhaw. Matapos siyang hilahin ng kanyang supervisor at itulak upang bumalik sa trabaho, lumingon si Hu Baiyi at tumingin sa magandang babae na nag-iwan ng impresyon sa kanyang puso. Pagkatapos ihatid ang kanyang karga, pinapanood ni Hu Baiyi habang kinakaladkad ng mga tao ang isang higanteng bungo palabas ng kuweba, bagay na hindi pa nakikita noon. Pagkalipas ng ilang segundo, yumanig dahil sa malakas na pagsabog sa mga kuweba kung saan nanggaling ang bungo, na sinira ng pagsabog ang bawat kagamitan sa malapit at sa paligid nito. Matapos ang insidente, hiniling ng pinuno ng ekspedisyon ng ilang voluntaryo para pumasok sa loob ng kuweba at tuklasin kung ano ang sanhi ng pagsabog. Kabilang sa 200 voluntaryo ay sina Yang Ping at Hu Baiyi. Matapos makipagsapalaran sa loob ng kuweba at maglakad ng malayo, nakarating sila sa isang malaking butas na patungo sa malalim na lupa. Pagtali ng mga lubid sa kanilang baywang, ang bawat tao ay bumaba sa mga butas, dumaraan sa malalaking kuweba ng yelo at nasaksihan ang malalaking fossil ng hindi kilalang mga hayop. Pagdating sa ibaba, dumaan sila sa malawak na kapaligiran ng kuweba ng yelo hanggang sa makarating sila sa labasan. Paglabas, sinalubong sila ng malawak na nagyayelong talampas na lampas sa limitasyon ng kanilang paningin. Habang patuloy sila sa pagsulong, napansin nila ang mga maliliit na nilalang na nasa hangin na lumilipad. Nang ibabaw ang pagkamausisa ng isa sa mga sundalo, nagagalak niyang kinuha ang isa sa mga maliliit na lumilipad. Sa isang nakakakilabot na saglit, ang kanyang katawan ay nilamon ng apoy na napahamak kasama ng sinumang sumubok na tumulong sa kanya. Nagulat ang mga sundalo, nagsimulang barilin ang mga nilalang sa pagtatangkang pigilan ng mga ito na lumapit sa kanila. Bagamat nagawa ng mga nilalang na kunin ang buhay ng ilan, karamihan ay nakatakas ng hindi nasusunog ng buhay. Isang avalanche ang gumulong pababa sa bundok na pinipilit silang tumakbo para sa kanilang buhay. Dahil ang karamihan sa kanilang grupo ay nilalamon ng avalanche, ang ilan sa kanila ay nakarating sa gilid ng bangin at napilitang tumalon. Habang sila ay nagpapadulas pababa, ang malasalaming ibabaw ng yelo ay masyadong makinis para huminto sila at karamihan ay nahulog sa kadiliman at ang ilan ay tinuhag ng yelo. Sina Yang Ping at Hu Baiyi ay nananatiling nakabitin sa dulo ng bangin, nakabitin sa walang katapusang bangin at naghihintay sa kanilang hindi matatakasang kamatayan. Nang magkamalay na si Hu Baiyi at napansin na pinagmamasdan siya ni Yang Ping, naging malinaw na ang ama ni Yang Ping, ang pinuno ng ekspedisyon, na si Dr. Yang, ay nakaligtas din. Pagkuha ng mga torch mula sa kanilang mga kasama na namatay, sila ay patuloy na naglakad sa pagtatangkang makahanap ng daan upang lisanin ang kahabag-habag na lugar. Pagkaraan ng ilang saglit na paglalakad, sa wakas ay nakarating na rin sila sa loob ng isang higanteng silid na may tila isang malaking templo sa gitna nito. Nang tumingin dito ng may pagkamangha, lumuhad si Dr. Yang sa lupa sa pagtatangkang magpakita ng paggalang at sinabi sa kanila na sa wakas ay nakarating na sila sa ika-9 na palapag ng Demon Temple. Habang nakaluhod, sinindihan niya ang dambuhalang kandila na nakakabit sa lupa na nag-aapoy ng malaking apoy na parang latigo na halos umabot sa kisame. Pagkatapos ay inutusan ni Dr. Yang ang kanyang anak na babae at si Hu Baiyi na pumasok sa loob ng templo. Pagpasok nila, bumukas ang selyadong bahagi ng bubong at isang malakas na liwanag ang bumungad dito, na nagdulot ng pagyanig sa buong lugar at nagliliyab na kulay asul na liwanag mula sa pinakatuktok. Habang sila ay nanunood, ang mga asul na lumulutang na ilaw sa hugis ng mga tao ay lumabas sa mga pintuan ng templo bago pa man patayin ni Sun Quan Fu ang liwanag. Nang mawala ang liwanag, ang mga bagay na lumulutang ay nagsimulang bumagsak at lahat ng mga espiritu ay naglaho. Nabalisa sa bigla ang pagbabago sa kapaligiran,
Ang maliliit na lumilipad na nilalang ay lumabas mula sa loob ng templo, dumiretso sa kanila. Sa pagtatangkang iligtas si Hubayi, nananatili si Sun Quanfo upang labanan ang mga nilalang at namatay sa proseso. Pagdating nila sa dulo ng kuweba, isang malaking talon na walang hanggan ang lalim ang kanilang natagpuan. Nang maabutan sila ng mga nilalang, sinubukan ni Hubayi na protektahan ng iba, iwinagayway ang kanyang braso upang palayasin sila, ngunit dumikit sa kanya ang isa sa kanila, nilamon ng apoy ang kanyang likod. Sa pagtatangkang iligtas siya, itinulak siya ni Yang Ping sa tubig bago sila tumalon din ng kanyang ama. Sa tubig, habang sina Yang Ping at Hubayi ay nagsisikap na lumangoy sa isa't isa, isang higanteng halimaw sa dagat ang lumabas sa kung saan at kinagat ang mga binti ni Yang Ping at hinila siya sa kailaliman. Dahil hindi siya nailigtas, si Hubayi ay lumabas sa tubig at tumakas sa mapanganib na lupain. Sa wakas ay nakabalik sa kanyang kampo pagkatapos makatanggap ng ilang mga pinsala, si Hubayi ay tinanong tungkol sa grupo ng mga tao na kasama niya at malungkot niyang ipinaliwanag na silang lahat ay patay na. Pagkatapos bumalik sa lungsod, si Hubayi ay nakakuha ng trabaho bilang isang librarian, habang ang sweldo ay isang silid na tirahan at pagkain. Sa unang araw sa trabaho, inihatid siya ng kanyang supervisor para sa tanghalian sa isang western restaurant na may mga menu na hindi pa niya nakikita. Habang kumakain, nakatanggap siya ng sorpresa mula sa isang dating kaibigan na matagal na niyang hindi nakikita na si Wang Kaizuan. Isang gabi habang nagtatrabaho sa silid aklatan, napadpad si Hubayi sa isang aklat na isinulat ni Dr. Yang, ang pinuno ng ekspedisyon. Sa pagbabasa nito, napagtanto ni Hubayi na noon pa man ay alam na ng doktor na ang kanyang anak na babae ay kayang makapasok sa ikasyam na palapag ng Demon Tower tulad ng ginawa nila at nalaman na ito ang kanyang plano sa lahat ng panahon. Si Hubayi ay patuloy na nakakatanggap ng mga aklat na isinulat ni Dr. Yang ng palihim at nagsimulang malaman ang tungkol sa mga humanoid na nilalang mula sa kaharian ng demonyo. Sinusubukan din niyang tuklasin kung bakit sila lang ni Yang Ping ang nakakapagbukas ng Demon Tower. Makalipas ang ilang buwan, sa isa pang ekspedisyon sa libingan ng dinastiyang Han, nakakita sila ng isang kabaong na may isang babae na nabubuhay pa rito at nakilala nila siya bilang si Yang Ping. Dinala nila siya sa kanilang espesyal na pasilidad at iginapos siya, pinapanood habang siya ay nagwawala sa paligid, at ang kanyang mga pahabang kuko ay lumalabas at nawawala. Pagkalipas ng 3 taon, isa pang hindi inaasahang pagtuklas ang ginawa ng matuklasan ng mga manggagawa sa pasilidad si Dr. Yang sa isang libingan 2,000 milya mula sa bundok ng unang ekspedisyon. Ilang araw pagkatapos ng pagbabalik ni Dr. Yang, ang bansa ay nagsimulang atakehin ng malalaking demonyong nilalang. Sa panahon ng pag-atake, nakaramdam si Hubayi ng hindi inaasahang pananakit sa kanyang buong katawan at napilitang pumunta sa ospital. Matapos makatanggap ng X-ray test, natuklasan na ang kanyang collarbones, kung saan siya inatake ng maliliit na lumilipad na nilalang, ay ganap na nagbago, at ang kanyang mga resulta ay ipinadala sa pasilidad nang hindi niya nalalaman. Kinausap ni Dr. Yang ang pinuno ng pasilidad, na si Chairman Han Juyang, at sinabi sa kanya na sa palagay niya ay bumangon ng mga demonyo nang hindi sinasadyang mabuksan nila ang Demon Tower, pagkatapos ay humingi ng pahintulot na mag-imbestiga pa, kung saan ipinaliwanag ni Han Juyang na kailangan niya ng ilang oras upang pag-isipan ang tungkol dito. Isang gabi, habang nag-aaral si Hubayi sa silid aklatan, bigla siyang nakakita ng mga pangitain ng nakakakilabot na ekspedisyon na nag-trigger ng kung ano sa loob niya at naging sanhi ng pagkasunog ng kanyang bag at pinayagan siyang ma-access ang telekinetic powers. Dumating ang supervisor ng library, mahinahon na naglalakad, hindi nagulat na makita ang kapangyarihan ni Hubayi. Nang tuluyang kumalma ang lalaki, ipinaliwanag ng supervisor na ang kanyang dugo ay nahawahan ng nagniningas na nilalang na nagbigay sa kanya ng mahiwagang kapangyarihan. Nang tanungin ni Hubayi kung paano niya nalaman ang lahat ng ito, pagkatapos ay sa hindi maipaliwanag na kapangyarihan, binago niya ang buong lugar at nawala sa realidad. Ang lugar ay naging isang higanteng libingan na may mga espiritu ng mga lalaking nagbabantay na ipinaliwanag ng supervisor na mga tagapagtanggol sila ni Prinsipe Yi. Ipinaliwanag ng supervisor na 10,000 taon na ang nakalilipas, biglang nagsimulang lumitaw ang mga bagong nilalang sa Earth na siyang mga naninirahan sa Demon Tower. Sa loob ng pasilidad, nakatanggap si Chairman Han ng balita na si Yang Ping, na tinatawag ngayon bilang Shirley, ay bumalik ang kanyang kamalayan at nagpahayag ng pagnanais na makausap si Hubayi. Pumunta si Chairman Han kay Hubayi at nagpatuloy sa pagdetalye sa mga aktibidad at pagtuklas na ginawa sa nakalipas na 5 taon. Inihayag ni Han ang kanyang intensyon para kay Hubayi na hanapin ang doktor na misteryosong nawala sa tulong ni Yang Ping na kanilang nahanap. Dahil hindi makapaghintay si Hubayi na makita si Yang Ping,
tumungo si Hubei sa lokasyon kung saan nagtitipon ng search party kasama ang kanyang childhood friend na si Wang. Nang dumating si Hubei, laking gulat niya nang makitang buhay at maayos si Yang Ping. Nang dumating na ang lahat ng miyembro ng search party, lumabas ang grupo. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, ang grupo ay pinaghiwalay ng isang malagim na sandstorm. Sina Hubei at Yang Ping, kasama ang ilan sa kanilang mga kawal, ay nakarating sa isang maliit na bayan kung saan ang lahat ng mga naninirahan ay tila patay na. Bigla silang nakarinig ng malakas na sigaw mula sa mga nahiwalay nilang kaibigan na nagsasabi sa kanila na inatake sila ng mga nakakatakot na nilalang. Bagamat natutuwa silang bumalik ang kanilang mga kaibigan, nagulantang sila sa malakas na ungol ng mga mababangis na nilalang. Nang mapansin nila ang malalaking halimaw na papalapit sa kanila, sinubukan ng grupo na gawin ang lahat ng makakaya upang magsama-sama at barilin sila. Nang makitang may layuning tumakbo si Yang Ping, sinundan siya ni Hubei at nakarating sa libingan na ipinakita sa kanya ng supervisor. Pagdating niya, inatake siya ng isang malaking halimaw at nawalan ng malay. Bago pa siya lumunin ng halimaw, bumaba si Yang Ping mula sa kisame at inutusan ng halimaw na umalis. Pagkatapos ay kinuha niya si Hubei gamit ang kanyang telekinetic na kakayahan at malumanay na inilagay sa libingan. Nang magising si Hubei, nakita niya ang kanyang sarili sa ikasyam na palapag ng Demon Tower at nagkaroon ng pangitain kung paano naligtas si Yang Ping. Nakikita niya habang ang halimaw na kumuha sa kanya mula sa talon ay hinatid siya sa tore kung saan siya ay binuhusan ng isang espiritu na nagpagaling sa kanya upang ilabas ang lahi ng mga demonyo sa mundo. Nang matapos na ang pangitain, isang espiritu na may mukha ni Yang Ping ang nagutos sa kanya na buksan ang tore. Sa pagtanggi na papasukin ng demonyo, sinabihan niya itong ibalik siya sa kanyang mundo upang mailigtas niya ang kanyang mga kaibigan. Pagdating sa realidad, habang sinusubukan iligtas ang natitirang mga tao, si Hubei ay inatake muli ng mga hayop, ngunit sila ay pinigilan ng isang determinado na si Yang Ping. Habang hawak niya ito sa kanyang mga bisig, napagtanto ni Hubei na ang tanging paraan para iligtas ang sangkatauhan ay ang patayin ng bagay na sumasagisag kay Yang Ping. Kasabay ng pagpatak ng mga luha sa kanyang mga mata, binaril niya ito ng maraming beses at nakitang nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Sa sandaling mabaril siya, bumagsak ang naka-activate na Demon Tower na naging dahilan upang ang lahat ng mga demonyo sa Earth ay tumungo sa kanilang kaharian. Nang makita ang dugo sa kanyang mga kamay, yumuko si Yang Ping, bago bumagsak at namatay, at ang kanyang katawan ay muling nagbago sa damit na nagpapakita ng damit ni Yang Ping noong siya ay namatay. Sa kanyang kalungkutan, nagsimulang umiyak si Hubei na iniisip na nawalan na naman siya ng mahal sa kanyang buhay. Bigla niyang naramdaman ang kamay nito na dumampi sa mukha niya habang marahang tinatawag ang pangalan niya. Nagulat siya, bumangon siya at niyakap siya sa kanyang mga bisig. Binuhat siya nito, dinala siya sa libingan na nagligtas sa kanya at inilagay siya sa loob at humiga sa tabi niya. Sa mga huling eksena, naririnig natin si Yang Ping na telepathically na nakikipag-usap kay Hubei na nagkukwento sa kanyang pagkabata. Ipinaliwanag niya na siya at ang kanyang ina ay mga supling ng mga demonyo na namamatay sa sandaling umabot sila sa edad na 50. Matapos makitang namatay ang kanyang ina, nagpa siya ang ama ni Yang Ping na iligtas ang kanyang anak na babae at buksan ang kaharian ng demonyo na natagpuan si Hubei sa proseso. Ang mga demonic power ni Yang Ping ay nagpahintulot sa kanya na iligtas si Hubei at ang kanyang ama sa mga kuweba na ngayon lang niya ginamit sa buong buhay niya. Matapos pumanaw si Yang Ping, iniwan siya ni Hubei sa libingan dahil ito ang perpektong lugar ng libingan at bumalik sa lungsod kasama ang kanyang mga kaibigan na nailigtas ang mundo. Dito na nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button at kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses para lang makasigurado. And as always, thank you for watching.